Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sama natin sa ating intensyon ang ikapapayapa ng kaluluwa ng mga sumusunod: Joel Gallos, Laura, Rodolfo, Joanna, Father Virgilio Cruz, Father Rolando Ang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan. At para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa Silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin: Panginoon, Diyos ang pagpangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi, "Tama na yan, umuwi ka muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana, "ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api
at inudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po niyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ang Israel ang iyong hinihingi. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihi siya at dumating ang araw na siya nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya rito, sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating bao, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari rin buhayin, maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari rin ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanin ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Hallelujah, 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 Tanggapin ninyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito, bagong aral? Nautusan niya pati ang masamang espiritu?" At sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
ang kapangyarihan ng salita. Lalo na kapag itong salita ay namutawi sa bibig ni Jesus. Ang salita ay nakapagtuturo, nakapagbabalik loob ang mga makasalanan. Ang talim nito'y humihiwa sa kabuuan ng pagkatao ng isang tao. Sa pamamagitan ng salita ay napagaganda ang buhay. Sa pamamagitan ng salita, may magandang bunga. Mga ilang halimbawang gusto kong ibigay na gamit ang salita ng Panginoon. Katulad halimbawa ng kanyang pakikipag-usap kay Pedro sa Mateo 18, kung saan ay nagtanong si Simon Pedro, makailang kong patatawarin ang nagkasala sa akin, patuloy na nagkakasala. At ano ang winika ni Jesus? Maraming beses. Sabagat sabi ni Pedro, 7 beses po ba, Panginoon? Hindi. Hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 beses pa nito. Ang pagsasabuhay na ito ni Jesus may kaugnayan sa pagpapatawad, forgiveness, ay humantong doon sa kasukdulan, doon sa kanyang pagkakabayubay sa krus. Ang winika niya una sa mga huling wika na binigkas ng Panginoon sa kabila ng lahat ng ginawa ng marami sa Kanya. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang salita ni Jesus na sa oras na iyon ay nagpabago sa kalooban ng mga nakikinig, nakatunghay habang siya'y nakabayubay sa krus at unti-unting nalalagutan ng hininga. Ang kapangyarihan ng salita ni Jesus. Sa napakagandang enkwentro ni Sakeo at ni Jesus doon sa kay San Lucas, Kabanata 11, doon sa lungsod ng Jericho, na doon si Sakeo. At ninais niya, ininteres niyang makaenkwentro, makita si Jesus. Makita lang si Jesus. Pero nung nakita siya ni Jesus, ay hinintuan siya at pagkatapos ang sabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad, nais kong tumuloy sa bahay mo. Ang nangyaring iyon sa buhay ni Sakeo, matapos yung tagpong iyon, nagbalik loob siya, nagbagong buhay, at nagbayad puri sa iba't ibang paraan. Naalala ko rin ang sinabi doon sa Mateo 10, sa Jericho, na doon si Bartimeo, namamalimos, sumisigaw, nakikiusap kay Jesus na siya'y kahabagan. At pagkatapos yung winika ng Panginoon sa kanya, ano ba ang nais mong gawin ko sa iyo? Ibig ko pong makakita. At alam natin ng kapangyarihan taglay ni Jesus gamit ang kanyang salita at sa kapangyarihan niyang taglay ay nagawa niyang pagalingin ang bulag, muling nakakita. Mga kapatid, ang salita sa buhay po natin, madalas naman natin itong napapakinggan ng salita ng Diyos kapag tayo po'y nagsisimba. Kayo mga kapatid, kapag kayo ay dumadalo ng banal na misa, nandun ang liturhiya ng salita ng Diyos, napakikinggan ang salita ng Diyos. Ang salita ni Jesus mismo ay napapakinggan natin. Nasa atin din naman yun Kung meron taglay na kapangyarihan ng salita ng Panginoon at may kahandaan tayo na tanggapin sa buhay natin ang salita ng Panginoon,
mangyayari ang pagbabago. Magaganap ang pagbabago. Kung nais natin talaga at sinasampalatayanan natin ang salita ni Jesus, pinananaligan natin ang salita ni Jesus, magpapagaling sa ating karamdaman, sa sugat sa puso natin, at iba't ibang karamdaman, physical, mangyayari kapag tayo nanalig sa Kanya salita. Kapag pinaniwalaan natin ang Kanyang salita. At sa buhay natin, hindi man tayo kailangang alihan ng masamang espiritu, pero sa ibang pangyayari at anggulo, nandun ang kasinungalingan sa parte natin. Yung dulot ng kasalanan na ayaw nating bitaw-bitawan, ayaw nating iwanan. Kaya hindi natin magawang sumunod kay Jesus sapagkat, nandun, tinatanggap natin ng Kanyang salita sa tainga natin. Pero pagdating sa puso natin, meron bang magiging pagbabago? Meron bang magiging paggaling sa atin? Pagiging makasalanan? Gusto mong pakinggan ang Kanyang salita, pero hindi ka handa na ang salitang ito'y magpabago sa buhay mo, kapatid. Sa buhay natin. Maraming kaganapan sa buhay natin araw-araw. Yung binanggit ko kanina, sa tanong ni Pedro, yung pagpapatawad, yung salitang pagpapatawad, nabitawan na ba natin yan? Nagawa na ba natin magpatawad sa ating kapwa na nagkasala ng napakabigat sa atin? Na nagkasala, na halos durugin ang ating pagkatao. Kung hahayaan natin si Jesus na pagalingin ang sugat, ang paghihilom ng sugat sa puso natin, mangyayari, kapatid. Si Zaccheo, nabago ang lahat sa kanyang buhay. Dahil doon sa pagdating ni Jesus sa kanya at ang winika sa kanya ng Panginoon, bumaba ka agad, Zaccheo. Tutuloy ako sa iyo. Pinatuloy niya. Hindi lang sa tahanan, hindi lang sa bahay, kundi sa buhay, sa puso niya, pinatuloy si Jesus. Si Bartimeo nakakita, ibig ko pong makakita. Okay. At nandun ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hinayaan ni Bartimeo siya'y gumaling. Ikaw, kapatid, gusto mo bang hayaan si Jesus na pagalingin ka? Kailangan nating magdasal. Sobrang panalangin ang kailangan natin, mga kapatid. Kailangan magbabad tayo sa pananalangin upang yung hinihiling natin kay Jesus at sa sandaling ang Kanyang bibig kasing salita'y para sa ating pagbabago. Iyan, mga kapatid, ang hatid sa atin ngayong mensahe sa araw na ito. Batay sa ating narinig na ebanghelyo sa araw na ito, ayon kay San Marcos. Kaya sana tingnan din natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, ikaw, ako, ang salita ng Panginoon na napapakinggan ba natin ay tanggap natin. Handa natin itong sundin. Iyon ang tanong. Kung handa nating sundin, mangyayari ang mga himala sa buhay natin. Maraming nakalaang miracles, kababalaghan sa buhay natin. Kung papayagan lang natin si Jesus na talagang baguhin tayo ang ating buong pagkatao. Patuloy tayo sa ating ginagawang pag-aalay na ito, mga kapatid, sa banal na Eucharistia, at ang hilingin natin ng bawat isa sa atin ang salita at kapangyarihan ng salita ni Jesus ay maganap sa buhay natin. Sa buhay mo, sa buhay ko. Amen. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno sa daigdig naway isulong ang kabutihan sa kani-kanyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang isinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway magtamasa na maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay yung marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikayaming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang
sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyo, anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
puso at ianyaya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Lord, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, kabanalan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace be with you all. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating paghihilom, kagalingan, kaaliwan, kaligtasan, buhay. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal, tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo at isabuhay ang pananampalataya. Salamat sa Sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawin sa Panginoon.